itong mga sandali na ito para magpahinga, replenish your mind, refresh your bodies, and we'll do it together sa presensya ng ating Panginoon. Ikalawang Hari, 4:1. May isang byuda na ang asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo, isang propeta. Sinabi niya, "Patay na po ang asawa ko na inyong lingkod. At alam niyo kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating para kunin ang 2 naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran ng kanyang utang." Ano ang mangyayari sa tagpong ito? Ano mangyayari sa eksena na ito? Bagaman maraming beses na natin narinig itong kwento, let's refresh again ano yung mga prinsipyo na pwede nating pulutin sa kanya. Ano nga ba ang mangyayari talaga sa kwento sa tagpong ito? At higit sa lahat, anong matututunan natin sa kwento? Particularly, anong matututunan natin sa guidance ng Prophet Elijah? Lahat tayo ay maaaring humarap sa financial difficulties and needs. Ang pera kasi kailangan naman talaga ng tao yan. Bahagi ng araw-araw na pamumuhay. Mabuti na lang mga kasama na pati ang usapin ng financial wellness is well under the concern of God Most High. Titus chapter 3 verse 14, "Our people must also learn to engage in good occupations." Good works, good deeds, good occupations. Ibig sabihin, kailangan meron tayong mabuting pinagkakitaan to meet pressing needs. So we need to engage in good occupations to meet pressing needs so that they will not be unproductive. Kailangan daw ang bawat isa sa mga kapatid, ang bawat isa na sumusunod sa Diyos, kailangan merong pinagkakaabalahan at hindi lang basta pinagkakabisihan dapat meron tayong pinagkakabisihan na pinagkakakitaan. Nang sa gayon, natutugunan natin ang ating mga pangangailangan at nagiging mabunga tayo para rin sa kabutihan di lang natin, pero ng lahat. Kaya mga kasama, base nga sa kwento na ito na ating binuksan, sama-sama tayo, halina at sama-tama tayo sa ating shared reflection ngayong umaga na may pamagat na A Prophet's Financial Advice. Let us pray. Father, salamat po sa aming araw, salamat po sa aming buhay, and particularly right now, Lord, we thank you for our friends, for our families. We thank you for the people around us whom you used to bless us. Thank you for our community. Maraming salamat dahil mayroong mga tao sa buhay namin na nagpapayaman ng aming buhay, nagbibigay ng kulay sa aming buhay, at kami, sama-sama kami na bumubuo ng isang pamayanan na dinadala namin ang bawat isa patungo sa inyo. Ama, pagpalain niyo po yung aming reflection ngayon, magbigay ito ng liwanag, at magbigay ito ng bagong pag-asa, bagong lakas ng loob sa bawat isa. We ask this in the mighty and most loving name of Jesus. A Prophet's Financial Advice. Kasi nga, pati ang usapang kaperahan, concern yan ng ating Panginoon. Muli, buksan natin ang kwento, 2 Kings chapter 4, verse 1. Isang araw, one day, the widow of a member of the group of prophets came to Elisha and cried out, "My husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord." Talagang faithful naman po itong namatay na mister ko. At kasama siya dun sa school of prophets. Nung araw, merong school of prophets na tinatawag. "But now, a creditor has come, threatening to take my 2 sons as slaves." Alam nyo, kung pagpinansin nyo, mula noon hanggang ngayon nangyayari pa rin yan. Sa mga malalayong probinsya hanggang ngayon, sa inyo muna itong anak ko, patulong-tulungin nyo muna dyan sa bahay o kaya dyan sa bukid. Kasi merong ang utang. Di ba? Hanggang ngayon nangyayari pa rin yung mga ganyang kwento. At ano kagad ang makikita natin sa opening, plotting ng kwento natin? We see here that even church ministers have to work
because they are vulnerable to financial difficulties. Kahit pa church worker ka, kahit pa church minister ka, hindi ka exempted sa kaperahan, sa usaping kaperahan. Kasi lahat nga tayo, tao, lahat tayo bibili, kailangan bayaran, so kasama tayo sa usapin na yun. Walang exempted. Everyone is vulnerable to that need. And therefore, pagka nakita natin yung realidad na yun, mga kapatid, we should not limit church workers to have secular work or from having secular work. Kailangan inaayos natin yung mga expectation natin sa mga ministers. Kasi merong kaisipan na matagal-tagal na ring naka-embed sa utak ng tao na, di ba, minister ka, so full-time church worker. Ay, bakit ka nagtatrabaho sa secular world? Di ba, pastor ka? Di ba, minister ka, deacon ka, etc., etc. So, para ka dapat sa Panginoon. Wala naman, hindi naman totoo yun. Kasi may babayaran ka pa rin Meralco at saka Nawasa. So, kailangan nagtatrabaho ka. Regardless kung church minister ka. We should not set expectations na full-time worker ang mga ministers. Hayaan natin sila na maging productive. And as a matter of fact, everyone should have productive paid work. Hindi lang yung ministers. Apply na natin sa ating lahat. Ang bawat isa, dapat merong productive paid work, ha? Kasi pwede ka magpaka-productive, pero volunteer ka lang pala. At marami nga mga church ganun. No? Ang higpit-higpit sa mga volunteers. Tapos wala palang payment. No? God bless you, gaganunan ka lang sa dulo. So, kung magpapaka-productive ka na rin lang, make sure it's paid. You need to be paid. Yun ang dapat nakita natin doon. Parang si Apostle Paul, Acts chapter 18 verse 2 to 4, Paul went to see Aquila and Priscilla. Dito sila nagkakilala. Yung laging name-mention ni Apostle Paul na si Priscilla at saka si Aquila, dito sila nagkakilala. Paano daw? So Paul went to see Aquila and Priscilla and found out that they were tent makers. More specifically, pag tinignan nyo yung mga footnotes, tent makers, mga leather workers. Hindi yung tent natin ngayon na tolda, ha? Yung tolda na ginagamit ng politiko. Hindi ganun. Hindi tarpaulin na tolda. As in leather yan. Ginagamit na bahay, ginagamit na shelter nung unang panahon. So they were leather workers. And Paul knew at nakilala nila itong si Aquila and Priscilla. Pare-pareho silang mga tent leather makers. So he stayed with them. And they worked together. Doon sila naging magkakaibigan. Sama-sama silang nagtrabaho. And every Sabbath, Paul went to the synagogue, he spoke to the Jews and Gentiles, and tried to win them over. So kita nyo kung gaano ka doubly productive si Paul. Diba? Yung Monday to Friday niya, technically speaking in our calendar today, work siya, trabaho siya. Pagdating ng Sabbath, Saturday, minister siya. So ganun, productive. All the more, mga kasama, pagkaganyan nga ang mga ministers, all the more, we need to bless our ministers na nagpapaka-doubly productive. Dapat nga, i-bless sila nga mas lalo. Kasi buti nagtiyaga sila. Buti nagtiyaga sila na nagmamalasakit pa sila na mag-minister kasi supposedly, rest day na yun eh. Yung mga empleyado nga, rest day na ng Sabado, Linggo. Pero sila magpe-prepare ng Sabado tsaka Linggo. So all the more, i-bless sila. The point here is that everybody, including ministers, should have productive paid work. Dapat lahat. Sa pagpapatuloy ng kwento, 2 Kings chapter 4, verse 2. So lumapit itong byuda, namatay na po yung asawa ko. Di ba po talagang hands-on yan sa ministry at alam nyo na sumusunod talaga siya sa Diyos. Ang sagot ni Elisha, "What can I do to help you?" Elisha asked. Pause muna tayo kagad doon. Pansinin niyo yung wisdom, yung sagot ni Prophet Elisha. Anong may tutulong ko sa'yo? Binabalik niya yung liwanag dun sa isip ng nalilitong byuda. Kasi di ba, you could just imagine yung drama niya nung mga sandali na yun. Namatay na po. Hindi pa nababayaran ng funeral parlor kasi hindi pa tapos mag-koleksyon, hindi pa tapos mag-pass the hat. At ayaw pa i-release yung katawan ng bangkay. Alam niyo yung mga ganong eksena?
Tapos ito na po yung mga nagko-kolektor ng utang. Gusto na kagad kunin na collateral yung mga anak ko mismo. So, si Elijah, ang ginawa niya, teka, pause muna. Ano ang pwede nating gawin kung ikaw ang tatanungin? Yun yung ibig sabihin ng tanong niya. Tell me, what do you have in the house? Nothing at all, except a flask of olive oil, she replied. So, si Byuda, again, medyo nalilito-lito pa. Actually, walang-wala na nga po. Ano pa nga bang tinatanong nyo? Wala nga. Ay, teka, meron pa palang natitira doon. Isang bote, isang garapon ng olive oil, which hanggang ngayon, mas mahal ang olive oil kaysa coconut oil. So, kahit paano, meron. You see, yung proseso ng, teka, huminga ka muna ng malalim. I understand the panic. I understand the distress of the situation, pero hinga muna malalim. Ano talaga ang kailangan mo? Kasi lito-lito yan eh. Di ba? Lito-lito. Ang gulo-gulo ng isip niyan. Ano talaga ang kailangan mo? Ano ang meron ka? At lahat tayo, mayroong something sa ating katawan, sa ating pagkatao, sa loob ng ating bahay. Each one of us, meron tayong something na pwede nating gamitin. We can work with something to be productive and be fruitful. Meron at meron tayo niyan. Because God blessed everyone with capabilities. Wala talagang tao na makakapag-claim na walang-wala po ako. Kaluluwa na lang po ang meron sa akin. Katawan ko na lang po yung meron ako. O di mag-boxer ka muna dyan, makipag-boxing ka muna kung gusto mo. Si Pacquiao nga, dun yumaman, di ba? So, kahit katawan, pwede mong gamitin. And what's wrong with that? Kung yung katawan ng meron ka, then use it for labor. Kasi nga, God blessed us. Babalik at babalik tayo doon sa realization na everyone is fearfully and wonderfully made. Ang bawat isa ay nilikha ng Diyos ng may kapasidad. Meron. And especially for a woman like her nung panahon na yon. Hanggang ngayon, maraming issue ang mga kababaihan, kaya nga may Women's Month pa ngayon na sineselebrate. Mas lalo nung unang panahon. Babae, tas byuda, walang lalaki. Yung dalawang natitirang lalaki pa sa tahanan niya, yung dalawang anak, kukunin pa. Ano ngayon ang mangyayari sa kanya? Pero si Elisha, in the Spirit of God Most High, pinapakita niya, oo, babae ka, pero meron ka pa ring something in you na pwede mong gamitin. God blessed you. Huwag mo sabihin, babae ka lang. God blessed you. Meron kang capacity. Verse 3 and 4. Elisha said, meron ka palang natitirang isang garapon ng olive oil dyan eh. Elijah said, borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors. Ang assumption, sabi niya, manghiram ka ng mga botelya sa iyong mga kaibigan at kapitbahay. Anong assumption doon? Ang assumption, may kaibigan ka na may hiraman. Mabuti kang kapitbahay at makakahiram ka. Yun ang assumption dito. Then go into your house with your sons and shut the door behind you. Huwag mo muna ipakita kahit kanino yung gagawin mo ha. Bibigay ko instruction. Huwag ka muna mag-celebrate dyan. Basta may gagawin tayong productive. Hindi yung unang production pa lang, ililibre mo na lahat ng mga barkada mo. Kasi akala mo kumita ka na ng pagkalaki-laki. Unang sweldo, uubusin ka agad. No. Shut the doors behind you. Kayo-kayo lang muna. Pour olive oil from your flask into the jars, setting each one aside when it is filled. Pansinin nyo nga, yung financial advice ng prophet na ito. Ang totoong prophet, ang totoo at mabuting prophet, hindi niya isa sa isang tabi o babaliwalain yung totoong pangangailangan ng tao. Lalo pa nga kung pera yan. Yung totoong prophet, a good and true prophet does not brush off real needs. A true and good prophet will not brush off real needs with prayer. Yung sasabihin lang talaga wala kang pera. O sige, pag-pray natin. Halika, in Jesus' name. O sige, bye-bye. Uwi ka na. Ano pang hinihintay mo? Uwi ka na. Diba, parang pag sa isang tabi yun eh. Totoo yung pangangailangan. Ang totoo at mabuting propeta, mayroong totoong strategy.
A good and true prophet has a real strategy, has a real action plan, at hindi niya sasabihin lang na, tiis lang, ipag-pray mo rin yan, lilipas din yan. Oo, lilipas din kasi bukas, bagong araw na naman yan, pero nandun yung need. So bakit mo siya isa sa isang tabi? A true prophet, again, has a real strategy, has a real action plan. Kung totoong prophet siya. Kasi nga, sabi sa Ecclesiastes chapter 10, verse 19, money meets every need. Ang bawat pangangailangan, may katapat yan na pera. So, yung totoong prophet, naiintindihan niya yun. Hindi yan pa-pray-pray. Of course, prayer will do things. Hindi natin minamaliit ang prayer, ha? Pero hindi rin natin dapat maliitin yung totoong sitwasyon with prayer. Kasi prayer can also be done through real actions. Merong pag-iisip, no? Merong pagplaplano, merong approach na ginagawa, may strategizing na ginagawa. So hindi lang prayer or miracle ang kailangan. Kailangan matuto ng production. Matuto ng production, matuto ng selling, matuto ng entrepreneurship, skills development. Dapat pati yun kino-cover ng totoong propeta. Ministers should not hinder and interfere with the livelihood of members. Dapat nga mas lalo siyang makadagdag sa productivity ng mga member by ministration. Kasi merong mga ministers na lalo pang ang hadlang sa productivity at saka sa fruitfulness ng mga members. Magtatrabaho sana yung member, biglang sasabihin, ay, Sunday ka naka-duty, wag yan. Sisweldohan mo ba siya? Kung hindi nga niya kukunin yung trabaho na yon. Aalis na po kami, magmamigrate kasi kailangan po namin itong work na to. Ay, teka, checkin mo muna yung kalooban ng Diyos. As if, bubuhayin mo ba siya? Bibigyan mo ba siya ng sustento, medical leave, pag may kailangan na siya? And believe me, actually, hindi lang sa akin, pero even Pastor Ed discusses, shares a lot of stories ng mga kapatid, ng mga followers sana ng Panginoon, kaso laging nahihinder sa kanilang ginagawa ng mga pastor mismo. And hanggang ngayon, meron nangyayari niyan. Merong mga chat, never-ending chat pa rin na pumapasok. Ayaw po ako payagan ng pastor ko. Kasi po, worship leader ako. Kasi po, Sunday school teacher ako. Bubuhayin ka ba niya? Di ba? Papasweldohin ka pa niya. Pagpe-pray. So, hi. Di ba? So, it greatly helps na merong productive paid work. Verse 5 and 6. Tuloy pa natin yung kwento. So, she did what she was told. Ginawa naman niya. At ganito yung nangyari. Her sons kept bringing jars to her. And she filled one after the other. So, nagtataka sila, no? Isang garapon lang. Salin. Napuno yung isa. O, pengi pang isa. Salin. Napuno ulit. Pengi pang isa. Verse 6, soon every container was full to the brim. As in, punong-puno. Bring me another jar, sabi ni nanay. She said to one of her sons, at ang sagot ng mga bata, wala na po. Naubos na po natin, napuno na natin lahat ng mga garapon na hiniram sa kapitbahay. There aren't any more. He told her, and then the olive oil stopped flowing. Again, ang isang assumption dito, nakahiram siya. Nakahiram siya, she was able to borrow jars na magagamit niya ngayon do sa production niya. Magagawa lang yon ng isang tao na mabuting kapwa. Mabuti siyang makipagkapwa-tao, mabuti siyang miyembro ng pamayanan. So, anong malinaw dito? Be a good neighbor. Build social capital. Mga kasama, alam nyo, hindi lang pera ang capital. You can always build social capital. What is social capital? Yung magbigay ka ng mga favors. Kung ikaw naman yung may capacity, ikaw magbigay ng favor. Para pagdating ng panahon na ikaw naman na may kailangan, kilala ka sa community. Nalalapitan natin yan. Tulungan naman natin na siya ngayon na nangangailangan.
kaysa yung buwisit ka na kapitbahay. Di ba? So, hindi ka pa nangangailangan, gusto ka nang sipain, palayas ng barangay. Build social capital. Earn people's trust. So you see, even trust is being earned. Hindi lang pera ang in-earn. And matter of fact, bago ka nga makapagsimula ng mga totoong business, kailangan muna mataas ang trust. Mataas ang confidence sa'yo. Give favors and earn trust. Sa church, ganun pa rin ang principle. Mga kasama, we can always work together. We can be fruitful together. We can learn to be productive together. By the way, yun ngang nabanggit kanina, learn how to borrow. Kailangan marunong tayong manghiram. Ang marunong manghiram, marunong magbalik, marunong magsoli. Kailangan marunong ka manghiram. Kasi imagine ninyo, kung di siya marunong manghiram, papahiramin kaya siya ng mga garapon. Di ba? Yung huli mong hiniram, di mo pa binabalik. Humiram ka na naman ngayon. O, ito muna yung takure, yan ang gamitin mo. O kaya ito arenola. So, kasi yun nga, we have to be good borrowers. We need to learn how to borrow. Be a highly productive member of the pamayanan. Kailangan lahat tayo mabuting kapamayanan. And we are not just building a church. We are not just into church right now. Ang bawat isa sa atin merong golden opportunity to be a good member of the pamayanan right now. Maging mabuting bahagi kayo ng pamayanan. Luke chapter 16 verse 10, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Basic principle. Kung nakakapagbuo ka ng tiwala, nagiging confident sa'yo na ito mabuting tao, how much more pagkatotoong magbubuo na kayo ng mga mas komplikadong bagay. Meron kayo ngayong pundasyon. Right? And also notice, mga kasama, dun sa kwento, the oil stopped flowing when the last jar was filled. The oil stopped flowing when the last jar was filled. May point na tama na ang miracle. Darating at darating ang punto na tama na ang miracle. Kasi babalik at babalik tayo sa paggamit ng ating totoong capacity. Babalik at babalik tayo na gamitin natin yung God-given capabilities natin. So kahit miracle, merong point yan na tama na ang pag-flow niyan. Kasi ang miracle, it's a band-aid, temporary solution. Temporary lang yan. Ang long-term solution, yung ma-realize natin na blessed ang bawat isa sa atin and therefore you can use your God-given capability. Yun ang totoong milagro na panghabang panahon, panghabang buhay. Hindi lang yung may umaagos na langis dyan, hindi lang yung basta pagbukas mo ng cabinet, merong 100 na natira, hindi lang yung mga ganong miracle. But the true miracle is realizing our blessedness. You have the capacity. May point na tama na ang miracle. Babalik at babalik tayo sa capacity natin. Verse 7. Siyempre, tuwan-tuwa si widow sa na-produce niya. Ang dami na nating langis. Dami na nating olive oil. Ano ngayon? Verse 7, when she told the man of God, Prophet Elijah, what had happened, he said to her, now sell. Magbenta ka na. Ano pang hinihintay mo? Now sell the olive oil and pay your debts. And you and your sons can live on what is left over. Ang linaw. So, you see again, kung yung miracle ang talagang solusyon dun sa kanilang sitwasyon, tapos na yung kwento at dumami ang kanilang olive oil, the end. Hindi. Babalik at babalik dun sa totoong capacity na bigay ng Diyos. Marami ka ng resources. Now, sell. Sell. Elisha the prophet had specific instructions. Ano yung mga instruction ni Prophet Elijah? Number 1, simulan mo na magbenta. May produkto ka na pala eh. Ano pa ang instruction ni Elisha? Pansinin nyo. Bayaran mo ngayon yung mga hiniram mo. No? Hindi lang doon sa pinagkakautangan ng mister mo, pati yung mga nagpahiram sa'yo ng favor.
extend mo sa kanila yon. And, sabi pa ni Elisha, build your own enterprise. Yung natira, pag nakapagbenta ka na, nabayaran mo na lahat ng utang, yung natira, bumuo kayo ngayon ng enterprise ng mga anak nyo. Baka sila nga ang founder ng Caltex, hindi natin alam. Ay, olive oil pala, hindi pala pang gasolina to. So, di ba? Ang point ni Elisha, or ang ministration, ang financial advice ni Elisha, a true prophet of God, buo, complete. No? Hindi lang waving off with a, God bless you, tiisin mo yan, pagpapalain ka rin ng Panginoon eventually. Hindi ganon. Here's a real strategy. Here's a real concrete action plan. With the Lord's help, of course. Pero ang linaw na strategy. Sell, pay your debt, tapos bumuo kayo ng enterprise ninyong mga anak. At isang malinaw dito mga kasama. Pansinin nyo, hindi nang hingi ng tithes and offering si Elisha. Yung pangangailangan na nga, kakaltasan nyo pa. Walang ganun. So, siguro nung nag-grow na, eventually, nasa puso naman ng widow kung anong gagawin niya. Pero true ministers, another quality of true ministers, they do not enforce collections of tithes and offering. Kasi ang tithes and offering, yan ay bunga ng pag-uumapaw ng kabutihan ng Diyos sa ating puso. Ikaw yan, walang nagde-demand yan. So, si Elisha, hindi siya naniningil ng ganun. By the way, magkano ang net? Magkano ang total? Minus 10%. So, walang ganun. Walang ganun. May point na hindi na dapat kailangan ng himala. Kasi activated na yung blessedness. Everyone can always produce kasi meron tayong capacity. Hanapin nyo lang kung ano yon. Iba-iba yan kada tao. We can always produce. We can always sell our own business. Kailangan mga kasama, sa kalakalan ng mundong ito, kailangan marunong magtinda. Especially mga young people, kailangan marunong magtinda. Kailangan marunong mag-negotiate. Ang tinda naman, hindi lang yan yung goods. Na halimbawa, lata ng sardinas na ibinibenta sa sari-sari store. If you're a skilled worker, tinitinda mo yung skills mo. If you're a professional, tinitinda mo yung technical skills mo. Yung isip mo. No? It's a trade. No? May tinatawag nga sila na, meron nga silang tinatawag na education industry. So, it's the mind that you are selling. But some point, kailangan magtinda, mag-negotiate, at alam nyo ang kailangan matutunan ng lahat, kailangan matutong maningil. Kasi marami mga tao, especially ang mga Pinoy, hirap na hirap maningil. Hiya ako Kailangan matutong maningil. Kailangan marunong ng basic accounting, which is balancing. Magkano ang lumabas, magkano ang pumasok, balanse ba? Basic accounting pa lang yon. At kung kaya pa nga, matuto ng intermediate accounting, which is about cash flow. Kailan ang pasok ng susunod na pera? After 3 months pa, wala mo nang lalabas. Wala mo nang lalabas sa pera, wala mo nang kakain for the next 3 months. Ganun, cash flow. So, kailangan matuto tayo ng mga ganun. The right way to produce and recycle money, is to earn it, to save, to spend, to share, and to invest. Ganyan ang tamang pagpapaikot ng pera. Hindi siya simple na earn tapos itatago mo para marami ka. Hindi. Akala mo, liliit ang value niyan pag nakatago sa'yo. Kailangan marunong kang magpaikot. And how do you make paikot ng pera? Again, you save some of it, but you also spend. Kasi para umikot ang ekonomiya, you also spend. And you also share. Kasi remember, you're building social capital. Pagdating ng kailangan mo na ulit ng panibagong cycle ng earning, meron kang social capital sa kapwa. And you also need to reinvest. Hindi lang sa sarili mo, pero reinvest sa efforts ng ibang tao. Kasi habang lumalaki ang ekonomiya, lalaki lang talaga ang ekonomiya pag sama-sama tayong umuunlad.
Hindi pwedeng si SM lang ang malaki. Kailangan binubuhay din natin ang mga sari-sari store, ang mga karinderya, ang mga maliliit na, ang mga mini groceries. Dapat yan, binubuo natin ng sama-sama yan. Kasi anong mapapala natin na sa isang tao lang mapupunta ang lahat ng kita, tapos papasweldohan lang niya tayo ng 15-30? Anong mararating natin nun? We need to learn how to produce and recycle our money into a community. At kailangan pinag-iisipan natin to. Again, this is under the concern of God Most High. Bakit niya pinakialaman to? Concern siya sa atin Abay, kung di natin kailangan ng pera, di hindi niya concern to. But the point na kailangan natin to, concern niya yan. Mga kasama, also a warning, do not hoard money endlessly. Do not hoard money endlessly. Hindi yun ang tamang pagpapaikot ng pera, yung kikitain mo lang akin. Do not be trapped in just making money. Kasi trap siya. You know why? Money is a blessing only up to a point. At merong mga studies talaga niyan. Merong mga totoong studies ang mga university diyan na yung salapi, sarap siya, di ba? Pagka marami. Pero dumadating sa point na ang pera, nagiging pasanin na siya. Pag sobra-sobrang laki na siya. And that is real. Kasi merong point na blessing pa siya, nabibili mo lahat ng gusto mo, na-afford mo lahat, and you are able to share. Pero may point na pag malaki na siya, it takes more money to maintain that money. Kailangan intindihin natin yun, unawain natin yun. Pag sobra-sobrang money na yan, kailangan mo na naman ng panibagong lakas, kailangan mo na naman ng panibagong pera to maintain that money. Kasi nga sobra na siya. Dapat yun pinapaikot, pinaparamdam, pinapa-experience sa lahat. Economics 101. Kailangan naiintindihan natin yun. Proverbs chapter 12 verse 11, those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies have no sense. Kailangan buuin ang sariling pangkabuhayan. Kasi this is the way to have abundant food. Yung kaya mong i-provide yung sarili mo. You have food security. At dapat totoo yung plano. Kasi those who just dream away, those who have no plans or directions, they chase fantasies. Yung puro plano pero walang direksyon, nangangarap. Ganun yun Yung nangangarap na darating na lang bigla yung pera, tapos nandyan lang siya sa'yo forever, nangangarap ka ng gising. Hindi ganun ang pagpapalawak, pagpapaandar ng pera. Kailangan naiintindihan natin how money works. Money should serve our needs. Bahagi iyan ng ating buhay. Pero remember, it should serve our needs. Hindi siya yung goal natin sa buhay. We just need to understand how money works. Kaya nga mabuti na lang, pati ang kaperahan, yan ay nasa ilalim ng liwanag ng ating Diyos kataas-taasan. Again, mga kasama, let us be clear, we are just reviewing yung mga principles of economics. Pag nag-enroll nga kayo sa Asian Institute of Management, naningil na ako ng 50,000 for this lecture. Pero nire-review natin kasi kasama ito sa buhay natin. Hindi natin goal sa buhay ang pera. Ginagamit lang natin siya para magkaroon tayo ng pagtugon sa ating pangangailangan. And alam nyo mga kasama, ako naniniwala ako with all my heart, ang pera darating sa inyo yan Sa inyo, sa bawat isa sa inyo specifically. Darating at darating sa inyo yan. Yung pagluwag dahil may financial capacity kayo, it will come to you. No doubt. It's a matter of time and it's a matter of how. Darating yun sa inyo. I have no doubt. Kasi mabuti sa atin ng Diyos. Ngayon, ang tanong lang at paalaala, pag nandyan na ang pera, do not be enslaved with it. Huwag kayong patrap doon. Make money work for you. Pangtugon lang yan. I believe with all my heart, my brothers and sisters, you will be blessed. Darating at darating yung point na hindi na issue yan. Big deal lang naman ng pera, doon sa walang pera.
Pag dumating na yung pera, ay ito na pala yun, 1 million, 5 million, ganyan lang pala yun. So big deal lang siya doon sa wala. Pero pag dumating na siya, mas nare-realize natin na pantugon nga lang pala talaga ito. Hindi siya yung main point ng buhay. And you, I will declare and I will say again, brothers and sisters, darating sa inyo yan. Just be wise about it. At pag nandyan na, be wiser, even more wiser pag nandyan na siya. Kailangan palaguin at payamanin natin ang isa't isa sa pamamagitan ng pagbuo ng mabuting pamayanan. I will end with this blessing, Deuteronomy chapter 28, verse 3 to 6. My brothers and sisters, mga kapatid, mga kaibigan, your farms and businesses will be blessed. Your children and your crops will be blessed. The offspring of your herds and flocks will be blessed. Your fruit baskets and your breadboards, yung mga food storages nyo sa bahay, they will all be blessed. Wherever you go and whatever you do, all of you will be blessed. In Jesus' name. Father, salamat po because even financial wellness, concern nyo, kino-cover nyo kami under your light. And Father, we want practical wisdom. We want practical wisdom. We want to be wise. We want to be smart. And we want the ability, the capacity to work for our own needs and also to work together and build a productive community. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi lang namin mapaunlad ang aming sarili, pero mapagyaman namin, mapalago, mapaunlad namin ang kabuuan ng aming pamayanan. Naniniwala kami, ito ang hangad niyo sa amin. Ito ang nakikita niyo sa amin ngayon na. At kami ay patungo sa landas na yon. Dear friends, the Lord bless you with financial wellness in Jesus' name.